Hello mga stories, welcome back sa acting content. So, another Reddit, ang dami na Reddit nga. Ito yung galing na naman sa Advice PH, sa subreddit nila. Ito, sabi niya dito kay Optimistic Cat 716. I dream of being married. So, yun. Ito naman, problem slash goal. As the title says, I dream of getting married. Siya yung goal, sharing yung problem. Okay, so for the context, I'm an F, female in the mid-late 20s na super happy and healthy relationship din. We talk about our future from time to time and mapag-usapan din syempre ang kasal. Parehas naman kaming ready emotionally and mentally. Yun, also mentally. Kumbaga, naging settle, ano na kayo, no? Na settle down na kayo sa ganyan, no? Pagdating sa mga ganyan. On my side, I'm ready financially. Pero my boy side, malayo-layo pa knowing kung gaano kabarat ang Philippine private company sa mga empleyado nila po na slightly above minimum magpasahod. I admire sobrang na pinagandaan niya yung future naming dalawa na kahit gusto niya na ako pakasalan. Hindi pa niya pinupush kasi hindi pa kaya. On the other hand, nakakalungkot din pala, no? Kung yung handa na kayo parehas pero hindi nyo pa maabot. Ito yung moments na mini-wish ko na sana pinanganak na lang kaming mayaman. Kung meron man, especially among the girls experiencing the same, how do you handle this situation? Antayin ko naman siya at syempre maintindihan ko rin yung situation. Pero hindi ko maiwasang malungkot na para bang nag-undergo ako ng stages of grief. Siguro sa stage na ko na ngayon na ay anger, minsan nag-frustrate na ako, pero parehas naman kaming wala pang magawa. I know it must be hard for him. Anyway, gusto ko lang maglabas ng feelings kasi ayaw ko siya ma-pressure ng gusto. Okay, naiintindihan ko naman, alam ko, ako din sa'yo, diba, settle, talagang settle ka na sa, parang ready ka na sa kasal. However, yung boyfriend mo medyo malayo pala talaga. Gawa kasi ng parang bare minimum, di ba? At saka talagang yung kumpanya niya is talagang sobrang kung hindi talagang minimum talaga kumbaga na kabarat, kung hindi lang kabarat, kakuripot talaga. At yan, nalala ko yung kumpanya yung may nagpa-meeting yung sa Christmas party, yung parang parang barko, parang siya yung barko, barko represent sa company buo. It's yung nga lang, hindi siya umuusad. Parang lang siya, naka-standby lang siya. Naka-standby lang siya. May umuusad, pero ganun lang. Hindi siya napopokus sa goal. Minsan gumagano lang siya eh. Ganyan yung So ito yung goal, ito yung start. Ganyan lang. Umusad lang, ganyan lang siya. Umusad. Yun ang tinutukoy niya sa yun yung pinag-meeting noon yung sa company noon the time noon 2017 yun bago ako nag-resign ako doon kasi di gusto yung pamamalakad kasi medyo yung alam mo yung yung tipong more worth less yung sahod, di ba? Same naintindihan ko naman yung sitwasyon kaya parang naging double yung trabaho ko tapos ganun pa rin yung sahod, bare minimum, di ba? Nakakalungkot yung reality parang kaya minsan kahit yung kahit OT ako ng OT pero yung katawan ko medyo bumibigay na
Eh, paano ko pag bumigay na yung katawan ko, sino ang aalaga? Ano, sino itutulungan? Ano naman yung kampanya, medyo buraot kasi yun. Diba? Yun lang, kaya nakakalungkot. Tapos, yung dun, delay yung sahod dun. Kaya ayoko magbanggit dun eh. Kasi isa rin yan sa mga private companies nun. So, yun, pangalawang work ko yun in that time na. Kaya, yun talaga talaga, kaya nag-resign ako in that time na. So, yun. Hindi ba ko naman siguro ang advice ko lang to kay yung boyfriend mo, dapat may kung meron siyang side o kaya may pangnegosyo or pangnegosyo, life selling, pwede naman yun eh. For example, pag may rest day, ganito, pwede kayo sideline na magnegosyo. Di ba? Negosyo para may extra income na pwede kayo mag-ipon ng ganito, ganyan. O kaya ikaw, girlfriend, pwede naman siya tulungan eh. Wala namang problema. As long as malago yung pinag-iipunan ni boyfriend, gano'n. Yung yung para para yung pinag-ipunan niya o yung para na-invest niya sa kanyang sideline ganito, bubuo yan para maging settle kayo sa pangkasal. Tsaka tanong ko lang sa inyo, kung ano bang kasal nyo? Ano ba, in grande ba yan? O yung pwede pang civil yan? Pwede naman yung civil, di ba? Lang yung civil wedding na ikakasal kayo sa munisipyo, ganito. Or yung simpleng wedding lang, yung kasal, ganito, na parang economy lang, ganito, tapos simpleng saluhan. Parang kayo lang yung yung mga pamilya sa side, yung mga katrabaho nyo or something, yung kahit wala problema yun, di ba? Yun lang pero yung pag grande, medyo malayo yun. Oo, malayo. Kailangan maging porsige yun. Katulad yun yan ang kasi yung suggest ko eh. Kailangan talaga yun sa boyfriend. Medyo, talaga na kailangan mo na ng push talaga sa sideline, di ba? Parang lang. Ngayon, magbabasa na lang tayo sa mga comments. Ito, sabi na dito, same here, OP. Magti-10 years na kami ng partner ko and mid-20s na rin ni. And sobrang looking forward na rin ako for marriage. Pero alam ko din sa sarili ko na malabo pa in terms of finance for us both. Kaya sobrang nakakalungkot din. Ayun, si Gaga na nakukumpleto na lang na mga engagement rings. Ayun, yung engagement rings, di ba, na speaking, Nalala ko na naman yung nag-viral na hiniwalay ng fiancé dahil lang sa 299 na engagement ring. Kung naalala niyo yun, yung nag-viral in that time noon. Ayan, sa engagement rings, both sa Pinterest. I'm just really thinking about being content with the relationship since we are also both happy naman. Pero super gets OP yung sadness na hindi naman ma-achieve ang gusto natin. Hopefully soon, magiging stable na tayo. Ito. So, ang reply niya is manifesting malala talaga. Hirap mangarap in this economy. Ganun talaga. Yun na lang ang sasadya ko. Kailangan manifesting talagang magtutulungan mo. Siguro tulungan mo na lang yung boyfriend mo na talagang magtulungan na lang kayo eventually. Di ba na tulungan mo siya. So far lang yan. Wala problema doon. As long as kailangan meron kayong time, kailangan ng management for that. Oo. Yun lang Tapos ito, might need to evaluate together ano ba talaga ng goal nyo. Marriage, grand wedding, yan yung tinutukoy ko kanina. Bahay muna, bago kasal yun. Bahay. Saan kayo, yun, speaking.
O kung kakasal kayo, anong plano nyo after, di ba? Ano na naman na ano kayo, titira kayo sa ano, sa mag-uupa kayo, ganun. Dapat meron kayong planning, family planning, hindi kasi basta-basta. I know, nakikita ko naman siguro na mayroon siyang plano dyan. Pero sana may plano. Ikaw pag magbalak kayo magpakasal, you have to talagang kung meron kayong plano for that. Kasi hindi kasi basta-basta, ay gusto ko na wedding ganun, na wedding agad. Walang plano after, diba? Na honeymoon. Pero yung pag titira sa for example, condo, ganito, magkano kayo per month noon? Diba? Yun na what for kung, paano kung yan? Na magkano yung per month yan? Tapos pa yan, yung mga furnitures yung ganito, ganyan, yung mga electric fan, yung mga TV, appliances, ref, anything. Dapat meron kayong ganun na kailangan meron kayong handa para dyan, diba? Yun so together kasi when my husband decided to get married, 14 lang yung po namin. I was technically unemployed for 3 years that time when nag-aaral ko ng preparing for bagay. I was still at breadwinner sa family ko. But we just wanted to be together then. Yun ang gusto namin parehong mangyari. Lalo na during pandemic, hindi mo malaman kailan na magla-lockdown ulit, so we decided na magpakasal. I was able to table wedding with the pastor sa church, sa husband ko. It was just a two and my side of the family. So, the other people, ganun. Kumuha pa din ako ng newan photographer for the nice photos. Nagrenta ng picture grid, Airbnb para dun sa lahat gagawin. Gown mas bought sa online live settings for 2K for after na ceremony and all ordered by me while on the road to the church. Thus, pinaabangan ko na lang sa kapatid ko mga delivery. Natatawa at natutuwa pa rin ako when I remember that day. After the wedding, ngupa lang din kami. We spend more of the savings and buying housemate items like bath, sofa, TV, etc. So far, spent 4 years of married life in a pure bliss. And sa lang yung magkakasama na kayo kung kailan nyo gusto. Yung siya muling magkita mo bago matulog at yung pagising. Yung started ka umuwi then work kasi miss mo na siya. So sabi nga ng asawa, if I only knew way back na pwede naman pala kaming magpakasal kahit di pa mag-anak para lang sa magkasama na kami. Sana daw magpakasal na kami na mas maga. We were 5 years last before and before the wedding. Sorry na haba pati in short, in this goal to be together na married couple, before the US both and we were ng finances na ng yun. Before this both as ready as finances na lang ang handang then go for it. You can achieve your financial dreams naman together. Pwede naman i-delay muna yung pag-baby kasi yun talaga ang need ng paghandaan ng bongga financially. Yun. Ano yan, dapat lang. You have to take some time after na medyo long process ang pagiging after ng marriage yan. Long process yan. Magagawa kayo yan. Magkakaroon ng yung katulad sinabi ko ng mga appliances, yung mga furnitures, things, ganun, aircon, ganun, internet, ganyan. Yun, nagbagay kayo. Family planning, yun lang yung yun ang gusto, hihiling ko sana, lahat sa mga ganyan. So, ito, yung, you can force someone, you just wait for him to pop the question and give you a ring when he's ready. Alam mo, kung tutusin, swerte mo di ba, na nagiging settlement ka nga, yung nga lang kasi talagang habol siya sa ganyan. Oo.
Ito, I think ito okay na to na last na lang to. It's a hybrid trend, sobrang love na rin ito ng girlfriend ko na ni isa't isa. Wala din pampakasal muna po talagang kapag ginihintay yung makaibon sila para sa dream wedding na sobrang matatagalan pa. Gusto mo pa rin help ng family guy pero ayaw nilang parehas. I burden parents na guy na papakasal na kahit konting tulong ayaw nila. Parehas na silang makapag-end 100% tiwala sa isa't isa. That guy wants to the best of my friend, kita mo naman eh. Kaso hindi sila makamove on sa next chapter ng life nila dahil sa budget na labo pa nila maipon. Additionally, bukod sa pagpapakasal, hindi din pa nila susunod na magkaroon ng sarili nilang bahay. Ayaw na nila mas stuck sa ganun, kaya ended up with a civil wedding sila. Mas gumana ang buhay nila kasi nga pareho silang masipag. Nag-business si girl, nag-work yung husband niya, nagpapagawa sila ng bahay ngayon as Mr. and Mrs. So, the question is, di pa kayang yayain ng kasal because, number one, hindi pa kaya na magiging gastos sa kasal, or number two, hindi pa financially okay to start a family. So, yun nga yung parang dalawa sa tanong yun which is questionable sa akin. So, yun lang mga sorry. So, if ever makakasal kayo, you have to plan it first. Kung mayroon kasi kaming may libro dito yung how to guide na sa mga wedding. Andito yan nandito ka. So, hanapin ko Ito ito galing sa kapatid ko. Ito yung kapatid ko yung ito yung binabasa nila. Yung binabasa niya. Ito yung mga guides, ito yung mga yan. Ito pang babae kasi ito yung pati dito sa akin. Pero anyway, ito yung mga guides yan yung mga yan. Guides, ito yan. Saan yung venue, ganito. Ito yung book niyan. Kasi meron kasing version dito na ganito. Kasama mo na lang ito. ito yung inspiration. Ito yung book nito. Meron kasi iba-iba yan na mga books na yan. Ito kasi ito binili natin kasi ito yung kapatid ko na yung my younger sister na kasal na sila ngayon. Ngayon ito lang binili niya. Pero ko lang itong book na to. Marami nga na kasi dito na marami yung mga para sa mga bride lang to pero ko to sa So, siguro hanapin nyo lang sa national. Kung hindi sa national, sa mayroon bookstore o kaya sa mga second hand Yun lang ang mga sabi ko and yun lang yung babapayo ko suggestions lang naman ang dami yung suggestions dyan sa Reddit. May source doon ilalagay ko sa description sa baba. Hanapin mo yung nakalagay na source doon makikita mo yung mga suggestions nila doon na ako nagbabasa doon yun. So far. Yun lang mga stories. I think good luck sa kakasal at mabuhay ang bagong kasal. Thank you and see you next video. Bye!